Magandang araw po sa inyong lahat. Sa episode natin today, pag-uusapan natin ang isang subject na kailangang malaman ng lahat lalo na sa panahon natin ngayon para maprotektahan ninyo ang inyong sarili, ganoon na rin makatulong kayo sa mga kakilala ninyo at mga mahal ninyo sa buhay. Of course, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa hacking. Magbibigay tayo ng tips para hindi tayo mabiktima ng hacking. Hacking man sa phone, sa laptops ninyo, sa mga accounts, social media account. Maraming mga tao ang nabiktima nito at nawalan ng maraming pera dahil hindi nila alam kung paano protektahan yung sarili nila. At ang malala pa dyan, hindi lang pera pinag-uusapan natin, but oras, reputation, dangal, even yung pangalan nila nalagay sa alanganin dahil sa mga hackers. And nowadays, marami pong hackers. Nowadays, maraming mga tao na ito yung pinakaginagawa nila para kumita sila na wala silang pake kung ano ang maging buhay, maging resulta nito sa buhay ng mga nabibiktima nila. So, we need to know kung papaano tayo dapat kumilos para alam natin kung paano protektahan yung sarili natin. So, let's go. Bakit po ba marami pa rin ang nabibiktima ng mga hackers? Ito ay dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa technology. It's very important na maintindihan po ninyo na nag-a-advance yung technology every single day. Yung paglago ng technology ay exponential. At in just few years time, marami po ang nabago. And yung hacking ay nandyan. Simula pa nung nagsimula yung computers. Pero merong iba na ginagamit ito para sa pagkita ng pera. And like I said kanina, wala silang paki sa kung anong maging buhay ng mga biktima nila as long as magkapera sila. So, kung hindi kayo matututo patungkol sa technology, hindi nyo i-update yung isipan ninyo, mapag-iiwanan kayo. Marami ang naging biktima ng scam kasi napaka-naive nila online. Marami ang may mga social media accounts na actually hindi naman dapat, hindi sila marunong umawak ng social media. And because of that, ito ay naging malaking trap for them. So yung kakulangan ng kaalaman sa technology ang reason kung bakit marami ang nai-scam. Marami ang naluloko. Actually, sa Biblia, makikita natin ito. Hindi ito bagong idea. Sinabi ng Diyos, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. So dahil sa kulang ang kaalaman ng mga tao, sila ay nabibiktima, sila ay nasisira. So it is very important na maging familiar kayo at magkaroon kayo ng idea patungkol sa technology. Hindi nyo kailangan na pag-aralan to talaga, but it's good na meron kayong ideas. At ito nga yung reason kung bakit tayo may Q&A today. Magbibigay tayo ng tips para sa inyo. Are you ready? Umpisahan po natin. Tip number 1. Huwag kayong gumamit ng mga devices na hindi sa'yo. Kung sakali man na may nagbigay sa inyo ng device, huwag kayong mag-log in gamit yung account ninyo sa device na yon. May mga kaso dito sa Hong Kong kung saan yung mga employer nagbibigay ng cellphone para ipagamit, right? Yung mga yan ay malaking risk. Hindi magandang mag-log in kayo ron kasi how many times meron tayong mga uma-attend dito sa ating help center na sinabi nila na para bang na-hack sila, para bang alam ng employer lahat ng mga text nila, mga conversation nila. Bakit kaya? Kasi ginamit nila yung phone. Alam po ninyo personally, ako kapag may mga bago akong devices, bagong device, okay, bago. Ang una kong ginagawa ay i-format uli sila. Bago lang sila, kalalabas ng box, i-format ko ulit. Pero bakit? Kasi even though na ilabas, bago sila, kalalabas na ng box, hindi ko siya gagamitin as it is. And it is very important for you to understand this. Huwag kayong gagamit ng device na, andun lang, pinahiram sa inyo, for example. Dahil nga, remember, yung sinabi ng Diyos, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman.
Kung hindi nyo to alam, masisira kayo. So, tip number 1 is huwag gumamit ng mga device na hindi sa'yo. Hindi kayo obligado na gamitin yung phone na pinahiram sa inyo ng amo nyo. Okay? O kanino mang devices. Okay? Sa mga airports, meron dong mga computer. Sometimes, natutokso ka, free internet, gamit ka ron, ilalog in mo yung Facebook mo. Don't do that. Mas magandang safe. Do not do that. Kasi may iba pa nga na pag naglalagin, nakakalimutan pa nilang mag-log out. Yeah, this is very true. So, huwag kayong gumamit ng device na hindi sa inyo. Tip number 2, huwag niyong ipahiram naman ang iyong device sa iba. Ito po ay common sense. Tip number 1 at tip number 2, basic yan, basic common sense. Yeah? Huwag niyong ipahiram yung devices niyo sa iba. Hindi niyo pwedeng ipagkatiwala yung phone niyo sa iba, yung laptop ninyo, ano mang meron kayo. Okay? Kasi kapag hindi mo alam kung sino yung may hawak, it could be possible na masyadong curious yung pinahiram mo, and then pwede nilang gamitin to, buksan to, kunin yung password nyo, at kung hindi nga kayo maingat sa mga devices ninyo, open ang lahat, magagamit nila to. Okay? Yan yung ating tip number 2. Now, tip number 3, huwag mag-install ng kung ano-anong mga apps. Meron pong mga dedicated na store kung saan pwede kayong mag-download ng mga apps. But even then, for example, kung Android yung gamit nyo, meron tayong Google Store. Kung Apple yung gamit nyo, meron kayong App Store. Pwede kayong mag-download mula sa mga yon. Alright? But even then, recently sa Google Store, nalaman nila na merong mga app na nandun sa Google Store na actually hindi pwedeng pagkatiwalaan, and they asked the people na i-uninstall yung mga app na yon kasi nalaman nila na yung mga app na yon pala ay ginagamit para kumuha ng mga data. In other words, hacking. We're talking about Google Store na. And you wonder, paano nakapasok doon? Well, it beats me. I don't know. I know one thing. Kung yun pa nga lang na pwede nating supposedly pagkatiwalaan, pwede nang pagmulan ng mga apps na pwedeng magamit sa hacking. Imagine yung mga apps na nakukuha mo kung saan-saan. Merong website, sabi doon, i-install mo, and then, in-install mo, at anumang tinatype ninyo, nakukuha ng mga hacker. Hindi to kathang isip, hindi to pananakot. Ang technology natin ngayon can really do this. Okay? So, huwag tayong mag-install ng mga apps na hindi natin alam kung ano-anong mga apps. Be careful. Tip number 4. Huwag i-click kung anong links. Huwag po kayong mag-click ng kung ano-anong mga... So, nakatanggap kayo ng text message na may link. Sabi, Banco de Oro, magsasara kami ng mga account, pwera lang kung ayusin mo yung account mo. Click this link. Nakatanggap ka ng email. Ako na prinsipe ng Wakanda, may ipapadala sa yung mana. Click this link. Something like that. At ikaw naman, walang kamuang-muang click. What happens? That's a dangerous thing na gawin. Kasi when you click, pwede itong maging umpisa ng hacking. Kasi pagka-click mo yon, marami silang pwedeng mai-install sa phone mo nang hindi mo alam. Okay? O kaya naman, idadalhin kayo nun sa mga bagay na, makakatulong sa kanilang kunin yung meron ka. So please, be careful about this. Alright? So huwag kayong magka-click ng mga link, huwag kayong magpapaniwala. Hindi ko na inad to sa mga tip, but it's included kasi like I said, ito ay common sense. Huwag kayong basta magpapaniwala sa mga natatanggap yung messages. Even myself, nakakatanggap ako ng message sa Banco de Oro Kuno, kahit wala naman akong account. Right? At email na ganito, ganyan. Huwag kayong do not entertain. And even more, do not click yung mga links na pinapadala sa inyo. Okay? Now, tip number 5. Huwag maging kabit. Huwag maging kabit. Anong ibig sabihin ng huwag maging kabit? I'm talking about yung Wi-Fi.
Don't worry. Wi-Fi yung tinutukoy ko. Now, may mga free Wi-Fi kung saan-saan. Okay? Airport, kung saan-saan. Pwede bang gamitin siya? Relatively safe. Yeah. But I would not trust. Kung ako yon, I would not trust. Ikaw, Pastor, gumagamit ka ba ng mga public Wi-Fi? Yes. Pero ako ay gumagamit ng VPN. Ano yung VPN? Yun ay isang system na pwedeng i-ping yung aking IP. It can protect additional protection. Okay? And yung VPN na ginagamit ko is really strong. It can help me na, protektahan yung sarili ko. So, even if gumamit man ako, hindi ako gumagamit, but even if gumamit man ako ng Wi-Fi, public Wi-Fi, protektado ako dahil sa VPN na meron ako. Alright? Pero kung ikaw basta magko-connect, free Wi-Fi, you connect. And then, some of this system, hindi siya talaga internet. Some of them are parang nets na kapag ka nag-connect ka, makukuha lahat ng meron ka. Again, hindi to kathang isip, hindi to pananakot. This is reality. Alam ko, sinasabi ko kasi alam ko kung paano gawin yung mga bagay na tinuturo ko sa inyo. Natutunan ko to bilang IT. So please, learn this as well. I'm sharing you yung kaalaman na yan para hindi kayo mabiktima. Huwag kayong mag-connect sa mga Wi-Fi na hindi nyo kilala. In short, huwag maging kabit. Okay? Huwag kayong kabit ng kabit. Gumamit kayo ng sarili nyo. Gumamit kayo dun sa phone ninyo. Gumamit kayo ng sarili ninyong internet. Okay? Hindi porket libre ay libre talaga. Right? So, yan yung mga tip natin para makaiwas tayo sa hacking. Of course, hindi pa to tapos. I think meron pang ibang episode akong gagawin regarding this. Ang next episode actually, kasi I am sure marami sa inyo nagtatanong. Yung iba pa, so sabi mo VPN, paano yan? Ang dami mong tanong. So, ang susunod nating video, and I want you to stand by, okay? I want you to really wait, kasi as soon na matapos ko to, I will be preparing yung video na yon naman, dahil ang pag-uusapan natin sa susunod na episode is mga tips naman para protektahan yung inyong accounts. Yan ang pag-uusapan natin. Anong mga pwede nyong gawin para maprotektahan ang accounts nyo? So, sa susunod na episodes, pag-uusapan naman natin to. Now, kung may kilala kayo na mga taong nangangailangan ng video na to, maybe nakatulong to sa inyo, please, i-share nyo po sa iba. Kasi kung ito nakatulong sa inyo, makakatulong din to sa kanila. Ipaalam natin to sa lahat. Lalo na sa mga tao na talagang madaling mabiktima ng ganyan, kapamilya ninyo, kakilala, kaibigan, share this link. I-share natin to sa lahat para meron tayong kaalaman patungkol sa technology at maprotektahan natin yung sarili natin. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at maghintay kayo sa susunod na episode kasi for sure, it's gonna be a lot of information na makakatulong sa ating lahat. God bless you po.